Hi, magandang araw. Last time, natapos natin yung paggawa ng schedule of doors and windows. Ito yun. And today, gagawa tayo ng roof plan. So, sa paggawa ng roof plan, punta muna tayo dito. Mag-add tayo ng page. So, let's name this page A5 here. And gagawa tayo ng roof plan dito. So, sa paggawa ng roof plan, balik tayo dito sa natin. I think dito tayo sa site development plan. Kopyahin natin to. And then, control copy. Then, punta tayo dito sa i5. Paste natin dyan. Katapos nyan is, i-rename muna natin to. Ito is roof plan. So, 1:100 pa din. Here. So, okay naman na yan. And then, tanggalin natin yung mga unnecessary labels. So, okay, delete that one. Here, yung plants, tanggalin din natin yung plants. Scrapbook. Okay, I think okay na yan. And then ito, i-change natin to into roof. So, hindi pa tayo nakagawa ng roof dito sa SketchUp. So, gagawa tayo ng roof dito sa SketchUp. So, we have here the ground floor plan here. So, tatanggalin natin. I-deactivate natin yung cut. And then, tanggalan natin ng shadows. Kasi sagabal na yung shadows dyan. And then, mag-a-add tayo dito ng scene. So, create scene here. And then, rename that scene into roof. And then save that one and go here, and then let's update this one. Tapos natin i-update is delete muna natin yung mga hindi nasama kanina. Yan, lalagay natin to sa scene na roof. Here you have roof in here. I think tapos na tayo sa roof plan natin. So mas maganda kasi pag meron tayong parang dito, yung nakikita yung walls below. And to create that one is kakopy lang natin ulit tong viewport na to, and then ipapatong natin dito. Control paste, papatong natin siya dito. Kikita natin dito since nag-paste tayo ng isa, so dalawang viewport to, nakapatong lang yung isa dito. And then hindi na tayo gagawa ng view para sa wall natin doon. Dito na lang natin i-edit sa model natin. Dito na lang, since meron tayong roof dito, babalik natin to into second floor. I think here, yan, meron, bumalik tayo sa second floor. And then dito sa tags, I think kailangan natin i-off yung preliminary here. And then yung furnitures and yung plumbing. Tapos dito tayo sa architectural, and then off natin yung doors and windows. Then ito lahat i-off natin, pati itong sa 1 yan, off natin yan. So wala na siya. So yung kailangan natin i-on dito is yung wall lang here sa second floor. And then yung effects, I think yung shadows pati yung fog tanggalin natin. So meron na tayong ganito. Then nakita natin dito na yung wall natin. Okay, so dito tayo sa style, nakikita natin yung wireframe, gawin natin wireframe yan. And then yung style ng walls, I think yung wall dito kailangan natin baguhin yung line type nya here. Then here, line scale 1, and then sabihin natin 0.75, and okay here. So meron na tayong mga hidden line dito para sana natin. And I think hindi ako satisfied sa natin wall. Sabihin natin 0.50 lang muna yan, 1 point. Okay lang naman to dito. Wall lang naman yung inana natin. Ito, so nakikita natin yung wall. So mas maganda kasi pag nandyan yung wall, kasi yung wall hindi na lang natin i-drawing by 2D. Mas maganda kung ganito, kasi pag may changes tayo doon sa SketchUp, automatic nag-change din siya dito. Tapos may nakikita tayong wall dito. Yan. So ito na yung roof plan natin. Meron na din tayong mga grids, so wala nang problema dyan. And now let's proceed in creating a ano kayang gagawin natin?
gagawa tayo siguro ng blow up detail ng ano natin, CR. Okay, sa paggawa ng blow up detail, punta tayo dito sa A2 and gagawa natin ng detalye ito. So masyadong marami yung information na andito, kokopyahin na lang natin yung viewport dito. So hindi na tayo kailangan maglagay ng grids dito, pero kung gusto nyo maglagay, lagyan nyo lang din. Paste yan. Here I have this one. Meron na tayo dito, and then kopyahan natin, ilagay natin yan dito sa kabila. Control Z. Ganyan ang paglagay. Then reset all here, the model. Katapos nyan, balik tayo dito sa ano natin, ground floor. Pagkatapos nyan, ito gagawa natin ng detalye ito. So I think baguhin natin yung blow up kasi, so dapat mas malaki siya. So yung scale, baguhin natin yung scale, gawin natin 1:50. Here we go. So kailangan natin i-adjust yung viewport nya here. I think mas maliit pa din siya, lakihan pa din natin siya. Gawin natin 1:30 here. Okay na to. Adjust natin yung viewport and then baguhin natin lahat dito, then nilalagay natin yan dito. Here is our blow up detail, TNB. Here, this is our viewport, and then maglalagay tayo ng annotations for this one. Here, lalagay muna tayo ng title. Here, ayoko ng title na to, gusto ko yung iba. Hanap tayo dito. I think this one is good. And this is toilet and bath, TNB. Okay, TNB. This is blow up detail. Yan. And then okay na to dito. And then meron tayong ito, wall. Maglagay tayo ng annotations for this one. And I think yung shadow, sa gabal lang yung shadows pati yung fog, so tanggalin natin here. And then we have here this one, so let's add annotations here papunta dito sa gitna ng ano natin. This is 450. Okay, may space na kasi to. Pag nakita nyo yun sa SketchUp, merong space yan dyan. Then ito, kailangan din natin to here, 840, and then yung center nitong ano natin here, 750, and this one. So yung overall dimension nito is here, 2420, and then meron tayong 150 dyan. So I think yung overall dimension nito from here to here is 27. Okay, so ito yung dimension ng ano natin, interior 1350 for our interior here. Then gagawa tayo ng ano, let's make this one a group here. Then pagkatapos nyan is punta tayo dito sa labels, and then lalagay natin to, and then balik tayo dito. Here I think ito, this one is our, that one is our lavatory, this one is our water closet, and this one is our shower. Okay, I don't want that name here, I want it to be shower. Okay, here bababa lang natin water closet, dito lang natin ilalagay yan. Here we have here lavatory. Yan. So ito is yung door 3, kailangan natin malagyan here. Okay. I think mas maganda kung ito yung ilagay natin. This one is door 3. Door 3 to 1/600. Yan. And then we have here, maglalagay tayo ng elevations here.
1, 2, 3, 4. Baguhin nga natin to. Hindi ko kasi type ito. And okay. Elevation 1, 2, 3, and 4 here. Siya nga pala, nakalimutan ko dito sa roof natin, maglagay tayo ng arrows here. Lagay tayo dito sa, I think lagay natin sa scrapbook, and then yung arrows ng ano natin, kailangan natin malagyan yung direction ng ano, slope here. And we have ito, malagay natin sa taas here, Alt T. Yan, okay na yan, and then lalagyan natin yan dito, kokopyahin natin yan dito sa kabila. Yan, then dito meron tayong maliit na ano dito, here, Ctrl C here, yan, select natin negative 90 and that away here, lalagyan din natin dito, Alt R. And I think we're done in here. So yan lang yung roof natin. And balik tayo dito. Since okay na to dito, maglagay na din tayo ng mas maganda kung malagyan na din natin ng I think yung elevation, spot elevation. Maglagay din tayo ng spot elevation. This is positive 0.35 meter. And we have this floor finish here. This would be 200 by 200. So may gusto pa akong ilagay dito. Mas maganda kung ano kaya, babaguhin natin yung style dito. Para sa elevation may dating naman yung ano natin. So dito sa ano natin, balik tayo dito sa section 2Y here. And kailangan nating palitan to. Yung walls dito, I think gusto kong i-move yan papunta dito ng mga 900 I think. Okay, para dyan yan yung wall natin, and then papan natin ng 25, 1 inch yung plastering na yan, and then itong shower na to kailangan natin i-move ng 25 din here, and then mas maganda kung gagawin din natin dito sa kabila. We have here let's move this one 900. Okay, dito pala to. Okay, kopyahan na lang natin. Lagay natin dito, and then move by 900, then expand that one by 25, and this one let's this one by 25 here, ganun lang, and then ibang kulay lang yan dito, and then ibang kulay din to dito, and ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. Now tapos na yung ano natin, pagdi-design. Gusto ko kasi parang industrial dito, parang concrete polish finish yan dyan, then white lang yung ano natin. Okay, simple lang. Then here select natin ulit to, and then i-update natin, update model reference. So andito na yung shower natin. So sa pagdi-design ng shower room, mas maganda kung may division siya dito para hindi masira yung angle valve dito. Pero in this case, hindi muna natin lalagyan. Lalagay na lang tayo ng 2D details dito, 2D lines, and then let's create a line here. So I think nakaselect na yan. Sabihin natin dito yung line.
ka dito. And then itong line na to is bibigyan natin ng stroke na continuous, and then ito is 0.2 I think, yan. Then i-connect natin sa floor drain natin. So meron tayong floor drain dito. This one is floor drain. I think napangalanan ko to, floor drain. Puro pangit yung pangalan, dapat FB lang to, FD. Okay, yan. Okay na yan kung andyan yan, floor drain. Yan yung floor drain natin. Then meron tayong 2D line, then line natin ulit. Connect natin lahat dito sa floor drain. Sabihin natin dyan na lang E, and then line. Connect natin lahat dito and dito. Tayo mag-connect dyan, okay lang yun. Hindi naman kailangan precise yan. Natin dyan, and then dito. Okay, yung shower natin, and I think ito yung drain. Wala na tayong problema dito. So blow up detail, yan. Then we have elevation 1, elevation 2. So gagawa tayo ng elevation dito para sa ano natin. Okay, so balik tayo sa SketchUp natin. And then here gagawa tayo ng elevations. Paano nga ba natin sisimulan yan? By here, punta tayo dito sa architectural, and then yung 002 tanggalin natin. Here, pasok tayo dyan, and then gawa tayo ng section na dito nakaharap. Okay, TNB1. Okay, this is TNB1. Yun, yung this is TNB1. Yung TNB1 pala is sabihin natin, pagpalit na lang natin. So ito yung gusto ko maging toilet and bath 1. Move natin here. Ito yung gusto kong toilet and bath 1. Yan. Then i-off natin yung or ito. Yan. Then yung furnitures, kailangan natin tanggalin yung furnitures kasi fixtures lang naman tayo. Yan. And then this is on the right. Here. Then yung fixture, plumbing fixture 002, kailangan natin delete. Then yung kitchen sink, kailangan din natin i-delete. Control H, delete that one. Here. I think yung 002 dito is kailangan natin i-on para continuous yung natin. Ganyan lang. Then yung dito, kailangan natin ma-delete to. Hide lang pala. Ganito. Wala namang problema yan. So I think ito pwede na to. Here. Yan. And then punta tayo dito and let's update that one. Let's add a scene and rename that one. That is TNB1. Okay, TNB1 elevation 1. Yan. And then mas maganda kasi yung every meron tayong mirror dito, so maglalagay din tayo ng mirror here. Then huwag na nating isama siguro dito, doon na lang sa layout. Ayaw ko kasi masama siya dito sa natin here. Doon lang natin gawin yan. So okay na yung TNB1. So gagawa na din tayo ng TNB2. Okay, now tapos na natin. Ito yung TNB1, TNB2, 3, then 4. So save lang natin to. And let's jump into layout again here and kopyahin na natin to. Control copy this one and then control paste. And then here lalagyan natin dito and i-update natin. Update this one. And
And as you can see, may hindi na connect sa model natin dito. So, reconnect to model that one here. Okay. And here, updated yung model natin. And ito, lagyan natin sa scene TNB1. And nandito na tayo sa scene TNB1 here. So ito, ginawa ko na lang 1:50 yung scale niya para kakasya siya dito sa page natin lahat. And then now let's add some entourage here. Sabihin natin lalaki. This is the scale of 1:100. So palitan natin yung scale niya into 1:50 here. So ganito, mas maganda kung may tao kasi kita natin yung huwag natin ilagay yung tao dyan banda. Mas maganda kung ilagay natin siya dito sa labas para hindi siya sagabal here. Yes, let's add that one. So ganyan lang, and then may make group lang natin to here. Then pasok tayo ulit dito, and dito meron tayong mga angle valve dito. Meron tayong ganyan. Ito yung toilet natin. Ito, hayaan muna natin to. Makikita lang din to pag nag-print tayo kasi naka low quality lang tayo dito sa modeling natin here. Okay na to. And then we are going to have a label in here. Tapos nyan, maglalagay muna tayo ng I think grids. Ito for this one, or no need na. Maglalagay na lang tayo ng elevations here. Spot elevation. Sabihin lang natin ganito. Ayan, ang gulo. This one is the NGL. Okay, talagay natin yan dyan. And then ito. Then lalagay natin to dito sa baba. Yan. And then ito. Yan lang. Gusto ko yan. Yan. Okay. And then bagong elevation naman to. Here we have 350. This is the Control Z. Kalimutan na naman. Add scale, and then 1:50. And then this scale, add here 350. Yung nagkamali lang pala, 350. And then dito, and I think mabababaan pa natin tong ceiling line niya. I think naka 2.7 tayo dito, pero since maglalagay din tayo ng beam dito, sabihin natin i-anticipate na natin agad yan. That beam is 350. So dito kailangan natin babaan yung ceiling natin. So punta tayo sa minimum height, which is 2,400 here. So may ano pa tayo, sabihin natin ito is 288. Then dito ito is 350. So galing dito papunta dito meron pa tayong 300. So makakalusot pa yung pipe natin dyan. So ito lang yung gagawin nating ceiling height, elevation yan eh. So dito TNB ceiling height, TNB ceiling line, yan. Okay, and then ito is TNB. Ito yung finish floor line nya. Ito yung ceiling line. Okay, huwag na natin lagyan ng TNB kasi TNB na nga yung detail eh. Ito yung ceiling line nya. Then magbibigay tayo ng elevation, yung NGL is 0 plus 0.35, 0.35, and then dito is i-measure na lang natin para hindi natin mag-add. That is 2,750 positive 2.750. yeah. Then hindi na natin kailangan i-measure yan kasi nandito na lahat eh.
So, yung ano natin is yung ceiling natin dito, actual ceiling, hindi nag-coincide dun sa ano natin. So, kailangan natin baguhin yung sa SketchUp dito. Balik tayo dito sa toilet and bath 1 and then edit ko lang saglit. So, ayan, na-edit na natin. So, pati itong height na to. So, malinis dapat itong sa taas na to. And then, update that one here. Let's update this one. So, ito. Malinis na siyang tingnan. And then, yung line nag-coincide na din. Nagmamatch siya dito sa ano natin. And then, ano pa yung kailangan natin ilagay? I think yung window 3. Kailangan natin lagyan dito. Window 3. And then, maglagay tayo ng mirror in here. Pero, sige na, lagyan na nga lang natin dito. So, to add that mirror here, meron tayong SU model dyan. And then, punta tayo sa make scale drawing. And rectangular here, sabihin natin meron tayong ano dito. This is make scale drawing, and then yung ano niya, ito hindi tayo nag-choose ng scale, so sabihin natin 1:50 yung scale, and then ito nakikita natin lahat dito. Wait lang, ito merong dimension dito. This dimension in here is 451, sabihin natin 450 by 800, ganyan na lang. 450 by 800, enter. Okay, and I think yung gusto ko yung style ng ganito lang, parang ganito lang yung ano natin. And then maglalagay na lang tayo ng parang lines dito, kapalan lang natin konti ito. Ayaw ko kasi yung parang may frame. 0.2, okay, sabihin natin 0.4 para same lang din. And then gagawa tayo ng line na 0.1, sabihin natin glass to here. Okay, yan, glass na yan. So, ito is 1:50, okay. And now, gagawa din tayo ng, lagyan natin ng labels to. So, this is one is shower. So, ganun pa din yung gagawin natin. This one was our shower here. Okay, ito pala hindi ko na-edit yun. And we have here, this is the water closet. Here, this is the lavatory. Okay. Kailangan natin ng bagong ano. Ito. This one is concrete polish. Or ito lang yung gagawin natin. Concrete polish. Finish. Okay. Yan yung finish niya. Lagay natin dito. And then here, and then ito. Lagyan pa din natin to dito. And this is painted wall finish. This is semi-gloss white. And we have here the lavatory, okay. And I think hindi napasok ito. X, this, then this one is from 2D lines, and I want that to be on the labels here. And I think okay na yung ano natin. Ito yung elevation 1, and here elevation 1, this should be elevation 1, then this would be elevation 2, then this would be elevation 3, and this will be elevation 4. Okay,
So this is elevation 1. Oh, yan. Ito. Here, 1 is to 50. Elevation 1. Yan. Then gagawa na tayo ng elevation 2, 3, and 4. Okay. And now, tapos na natin yung elevations natin. May mga details na dito like ito, painted wall finish, semi-gloss. I think this is not semi-gloss white. Nakaharap siya dito. Okay, tama naman pala. And no, hindi tama. Ito pala yung hindi tama. Ito yung painted wall finish, semi-gloss white. Okay, tama yan. And then dito, ito yung concrete polish. Okay, concrete polish, wall finish. Okay, yan. And then meron tayong shower set. Upon owner's approval, yan siya. Yan, same lang dito. Nakita lang natin yung mga finishes dito. And then yung finish floor line ng ano, yan yung pinaka-importante. Dito, may drop siya eh. Then dito, yan. So, ito lang yung ano natin dito sa ano natin, toilet and bath blow up detail here. And this is not 1 is to 100, this is 1 is to 30 here, and sa kanila is 1 is to 50. And meron na din tayong ano dito, mga pangalan. And then puntahan natin dito sa first page, naka-update na din to dito here, A5. So I think gagawa tayo ng last page para dito sa ano natin, para dito sa architectural drawing natin. Ito yung page 6. Pag gumagawa kasi ako ng architectural, kadalasan nasa 5 to 6 pages lang. Ito lang yung mga important details na kailangan natin sa pag-construct. So kung gusto nyo dagdagan ng maraming detailings nito, okay lang din naman. Depende na din yan sa inyo. So sa akin, yung last, gusto ko ipakita yung reflected ceiling plan. Ito dito natin makikita kung gaano kataas yung ano, ceiling. And ano yung design ng ceiling natin. Sa nakalagay yung mga lightings natin. So I think may natutunan tayo ngayon, and maraming salamat.